Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na madalas pinagmumulan ng sunog at ang mga preventive measures nito. Kaya samahan mo ako hanggang matapos ang videong ito. Paano nga ba nagsimula ang sunog? Sa pag-aaral ng mga sanhi ng sunog, mahalaga na maunawaan natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagsisimula ang mga sunog. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga ito, mas magiging epektibo tayo sa pagpigil at pagkontrol ng sunog. Narito ang ilang sa mga dahilan o rason bakit nagkakasunog. Una, ay kuryente, hindi maayos na wiring connections. Isa sa mga pangunahing sanhi ng sunog ay ang mga electrical faults. Ang mga sira sa wiring, labis na pagload ng kuryente, o kahit na maling pagkabit ng mga electrical connections, ay maaaring magdulot ng pag-init at sunog. Mahalagang suriin at panatilihing maayos ang mga electrical connections sa mga gusali at pasilidad upang maiwasan ang mga insidente ng sunog. Siguraduhin na hindi paglaruan ng mga bata ang mga electrical appliances. Pangalawa, kakulangan sa pagmamalasakit o kakulangan sa pag-unawa sa apoy. Ang labis na init at apoy, tulad ng sa mga sigarilyo, kandila, o init ng araw, ay maaaring maging sanhi ng sunog kapag ito ay hindi na kontrolado ng maayos. Ang maayos na paggamit at pag-iingat sa mga bagay na naglalaman ng apoy ay mahalaga upang maiwasan ang hindi inaasahang sunog. Pangatlo, kakulangan sa pag-iingat sa pagluluto. Ang kawalan ng pag-iingat sa pagluluto, tulad ng pag-iwan ng kalan na nakasindi o paggamit ng sobrang mantika, ay maaaring magdulot ng sunog. Mahalaga ang tamang paggamit ng mga kagamitan at pagmimintin ng kalinisan sa paligid ng kusina upang maiwasan ang mga aksidente. Pang-apat, kapabayaan sa pag-iimbak ng kemikal. Ang mga kemikal tulad ng gasolina, thinner, at iba pang flammable liquid ay maaaring maging sanhi ng sunog kapag ito ay hindi na-imbak ng maayos. Ang tamang pag-iimbak at pagtapon ng mga kemikal ay mahalaga upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga aksidente. Panglima, kawalan ng pag-iingat sa paggamit ng apoy sa labas. Ang paggamit ng apoy sa labas, tulad ng paghahanda ng bonfire o pag-ilaw ng mga paputok, ay maaaring magdulot ng sunog kapag ito ay hindi na kontrolado. Ang paggamit ng apoy sa labas ay dapat na gawin sa lugar na ligtas at may pahintulot mula sa lokal na pamahalaan. Sa pag-unawa at pagsusuri sa mga pangunahing sanhi ng sunog, maaari nating mabawasan ang panganib ng sunog sa ating mga komunidad. Mahalaga ang patuloy na edukasyon at pagsasanay sa tamang pagpigil at pagresponde sa mga sunog upang mapanatili natin ang kaligtasan at kaayusan sa ating paligid. Maraming salamat po sa panonood. Naway makiisa tayong lahat sa pag-iwas sa sunog. Sa inyong pakikiisa ligtas ka at ang pamilya mo. Hanggang sa susunod na mga safety tips. Ingat!